I'm telling you, Misty, stop being obsessed with Harvest Girl. What's the point of killing her anyway? To get my fucking revenge. Naghihintay lang ako ng 5 taon para sa wala dahil sa'yo. Napalunok ako dahil sa naririnig kong usapan nila. Kahit na lumayo sila sa akin at may maninipis na harang, rinig ko pa rin iyon. Nagpatuloy lang ako sa pagsipsip ng sabaw na binigay sa akin ng lalaki na ang pangalan ay Nico. Stop attacking her. Kapag pinagtangkaan mo na naman siyang saktan, ikukulong talaga kita sa kondo. Mamaya pa'y lumabas na silang dalawa. Parang pusa na kumalma si Misty. Ngunit masama pa rin ang tingin sa akin nito. Si Nico naman ay nakangiti lang sa akin. Kailan darating si Harvey? Kinakabahan na tanong ko. Hindi na ako natatakot sa kanilang dalawa. Ngunit ang nasa isip ko ay kailangan ko nang makaalis dito sa lugar na ito. Don't worry, I already contacted him. I just hope he doesn't call the police. Of course, he will not call the police agent. Yumuko ako at napatingin sa baso ng sabaw na iniinom ko. Mabuti na lang at nakakain na ako dahil kung hanggang ngayon ay wala pa rin laman ang tiyan ko, baka nahimatay na ako sa gutom. Nakaupo lang si Nico sa harapan ko habang si Misty naman ay nakatayo sa tabi niya. Habang hawak rin ito ang baso na naglalaman ng sabaw. Pwedeng magtanong? Nasaan lugar na ba tayo? Bigla akong naisip. Napansin ko kasi ang lugar medyo tahimik talaga ito. Kahit kanina pa, pati na rin ang gusali kung nasaan kami ngayon. Abandonado na. This is an abandoned place. Hindi tayo nasa probinsya pero hindi rin tayo nasa syudad. We're in the middle. Kaso nga lang, hindi na dinadaanan ang ruta na ito, kaya walang tao ang nakatira rito. Paliwanag sa akin ni Nico. Doon na lamang ako nalinawan. Alis, matapang na saad ni Misty kay Nico at pinaalis ito sa kanyang inuupuan. Si Misty ang pumalit doon at masama ang tingin sa akin. Hoy, maswerte ka lang at dumating si Nico. Kung hindi, baka nasa utak mo na ang bala ng baril ko kanina. Napalunok muli ako. Hindi na ako natatakot kay Misty ngayon. Dahil wala na siyang kakayahan na saktan ako. Ngunit hindi pa rin ako makapaniwala na ganito ang galit niya sa akin. Hindi ako makapaniwala na inakala niya talagang kasalanan ko ang lahat. Oo, nagdusa siya pero hindi ko pa rin maisip kung bakit palaging ako na lang ang sinisisi niya. Hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Bakit naman kita patatawarin? Hindi mo deserve patawarin. Mataray na balik nito sa akin. Kaya naman napayuko ako at ibinaling na lang ang tingin sa sabaw na iniinom ko. Mukhang hindi na talaga yata maibabalik ang pagkakaibigan namin ni Misty. Ikaw, tatayo ka na lang ba dyan? Bakit ito lang ang binigay mo sa amin? Mabubusog ba kami sa sabaw na to? Sigaw na saad ni Misty sa lalaki. Can you please just wait first? Nasa liblib na lugar tayo. I'm cleaning the mess you made. Ikaw pa yata ang magiging dahilan kung bakit ako magkakaroon ng criminal record. Iniwan kami nito at lumabas kasama ang telepono niya. Si Misty naman ay tumayo at iniwan na rin ako. Hanggang sa ako naman ang mag-isa nang matira. Habang nasa loob ako, mag-isa iniisip ko na agad ang pagdating ni Harvey. Hindi maganda ang naging tagpuan namin kanina. Nang magkita kami noong huli kaya hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ngunit may parte rin naman sa akin na gusto ko siyang makita. And after all, I need someone to hug. I'm so tired and scared. I thought it was the end of me today. But turned out I'm just still not set to die. Anya, it's Harvey. Biglang pumasok muli ang dalawa at dali-daling iniabot sa akin ang telepono. Mabilis na kinuha ko naman iyon. Harvey? Anya, is that you? Are you safe?
Nasaan ka? Sinaktan ka ba nila? Napatingin ako kay Nico at Misty. They look shocked. Okay, lang ako. Don't worry. Me and the police are coming. Nakita ko ang inis sa mukha ni Misty habang pag-alala naman ang nakikita ko sa mukha ni Nico. No, Harvey, hindi mo na kailangang magdala ng pulis. I'm okay. Pagpipigil ko kay Harvey. After all, I already made up my mind. Hindi ko gustong ipakulong si Misty sa kabila ng ginawa niya sa akin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay kailangan niyang magbago. Lalo pa, all this time, mali ang pagkakaintindi niya sa mga bagay. Isa pa, si Nico, he saved me. He's kind in a very short period of time. I already trust him. Alam kong si Nico ang tutulong kay Misty na magbago. Harvey, nandyan ka pa ba? Harvey? Hindi na muling sumagot si Harvey sa kabilang linya at naputol na rin ang tawag. Nagkatinginan kaming tatlo. See, I told you, we can trust them. Asik ni Misty. Si Nico naman ay napahawak sa kanyang noo. Then we will face the consequence of the things you did, Misty. Why is it always about the things I did? At saka pinapamukha mo ba sa akin na dinamay kita sa gulo na to? Pwede ka namang tumakas. You can go now. Bakit ba kasi nakialam ka? Napalunok ako dahil sa sagutan nila. That is bad. Kapag naabutan sila ng mga pulis, pareho silang makukulong. Tumakas na lang kayo. Huwag kang makisali. Alam namin na gusto mo rin kaming ipakulong. Pagputol sa akin ni Misty. Natigil ako ngunit ang sabi ni Nico ay pagpatuloy ko lang daw ang pagsasalita ko. Pwede kayong tumakas. I'll just entertain the police. Hindi ko na rin sila sasabihan na hanapin kayo. Sabi ko. Ngumiti si Nico. Tumahimik ngunit agad rin namang nawala iyon dahil sa may narinig kaming sirena. Alam na agad namin na sina Harvey iyon. Kasama ang mga pulis kaya agad na tumayo ako. Sige na, umalis na kayo. Sad ko habang palakas ng palakas ang tunog. Ibig sabihin, palapit na ang mga pulis. But there's no way here, saad ni Nico. Nagkatinginan muli kaming tatlo. Ibig sabihin lang nito ay sa harap sila dadaan. Ako ang bahala. Ako ang naunang lumabas. Dahan-dahan lang ako doon at tumigil sa gitnang bahagi. Nakita ko agad ang mga pulis na nakabantay at nagulat na lang ako nang lumabas mula sa likod ng mga pulis si Harvey. Nagulat ako ngunit nahiya rin. Hindi pa kami tapos sa away na naganap ngunit nandito siya. Nasa harap ko. He still chose to save me here after what happened. I love him. I love him so much. Samantala, naalala ko sina Misty at Nico na nasa loob pa rin ng abandonadong gusali. Sinanyasan ko ang mga ito at mabilis na tumakbo sila palabas. Nico, narinig kong saad ni Harvey. Sunod naman noon ay magpapaputok na sana ang mga pulis ngunit pinigilan ko ang mga ito. Tigil, huwag niyo silang papuputukan. Sigaw ko. Nakita ko pa ang pagtataka sa mga mukha ng pulis. Habang nasa likod ko sina Misty at Nico. Harvey? Saad ni Nico kay Harvey. Nagtaka ko dahil kakilala rin pala nila ang isa't isa. Walang hiya ka, ikaw palang dahilan kung bakit napahamak si Anya. Hinawakan ni Harvey ang kuwelyo ni Nico. Aambahan na sana nito ng suntok, ngunit parehong inawat namin ito ni Misty. Hoy Harvey, walang kinalaman si Nico rito, no? Ako ang kumindap dyan sa pinakamamahal mong nobya. Pati si Harvey ay hindi nakalampas sa lakas at tapang ni Misty. Tama. Then why are you stopping the police to arrest them? Nakakunot noong tanong sa akin ni Harvey. Because tumingin ako kay Nico at Misty. They didn't do anything to me. Palusot ko. Natahimik lang si Harvey dahil sinabi ko. Sinanyasan ko ulit ang mga pulis na huwag magpaputok at ganoon nga ang kanilang ginawa. Umalis na kayo, sad ko kay Nico at Misty. Salamat, si Nico ang nagsabi nun habang si Misty naman ay mataray pa rin at sabay sila na tumakbo. Ako naman ay naiwan kay Harvey. Why did you do that?
Harvey, I'm tired. Can we just talk about it later? I'll answer all of your questions. Tinapi ko ang dibdib niya at tumapit na sa mga pulis. Ginamot nila ang mga gasgas at maliliit na sugat ko at pinasakay sa sasakyan nila. Are you coming with me? Sambit ni Harvey. Umiling naman ako. Hanggang ngayon ay naiilang pa rin ako sa kanya. Kahit na gusto ko siyang yakapin, naalala ko pa rin ang ginawa niya sa akin noong nakaraan. Sa mga pulis na lang ako sasakay. Saad ko at pumasok na ako sa kotse ng mga pulis. Nakita ko naman ang lungkot sa mukha ni Harvey. Noong huling pagkikita namin, pinipilit niya na hindi niya ako niloko. Kung talagang niloko niya ako, nagsisisi ba siya? Lumipas ang 6 na oras na biyahe at nakarating na kami sa bahay ni Mama. Dito ko naisipan na ipahatid dahil pakiramdam ko ay mas magiging maayos ako. Isa pa na miss ko si Mama. Hindi mo ba ako papapasukin? Nabigla ako nang marinig ko ang boses ni Harvey. Hindi pa pala ito umuwi. Pasok ka, may pag-uusapan tayo.